Napapailing ako sa nangyayari. Alam niyo kung bakit? Hirap na hirap ngayon ang NBI at pulis makakuha ng iba pang impormasyon at ebidensya tungkol sa totoong pagkamatay ni Joseph Cabral ng DPWH at mga posibleng alam nito, dokumento at record na magpapatunay sa flood control scam dito sa ating bansa. Alam niyo kung bakit? Alam ba ninyo, tama lang yung ginawa ni General Nartates at ni Secretary Remulla Sibaking sa pwesto yung taga Tuba Police, yung Chief of Police ng Tuba, diyan sa Benguet. Kasi maling-mali ho yung paghahandle ng pag-recover, pagkuha sa labi or body ni Joseph Cabral dun sa bangin sa Canaan Road. Alam niyo bakit? Abay yung anumang personal na gamit na hawak-hawak o dala-dala ng oras na yon, hindi na i-save ng PNP. Cellphone, laptop, dokumento, kung ano mang meron. Parang hindi yata sila nagka-interest doon. Ang pinag-interesan lang nila ay yung body ay ma-recover. Alam niyo sa investigasyon, dapat bago mo galawin yung labi ng isang tao, lahat ng nandoon sa paligid, pinagdaanan, lahat ng pwedeng pagkunan ng impormasyon, dapat yan sinusuri ng mga otoridad. Hindi basta mo kukunin yung tao, iaangat mo, tapos na. Hindi. Kaya tama yung ginawa ng PNP, sinibak yung pulis ng Tuba sa Benguet dahil hindi ginawa yun. Tapos ngayon, nagkukumahog ang mga otoridad na hanapin saan yung mga cellphone, nasaan yung ibang gamit na personal. Ni-raid nila o pinuntahan nila yung kwarto ng hotel na pansamantalang tinirahan ni Cabral sa loob ng ilang oras. Kasi umakyat siya ng Baguio ng umaga, ng hapon ay namatay na. Diba? Ilang oras lang doon sa hotel. So hinahanapan, naghahanap ng mga dokumento at kung ano-ano. Okay lang yung ginawa sa hotel, pero yung sa site, walang naipakita ang pulis ng ako lang mga bagay na pag-aari. Nag-utos pa ang ICI at Ombudsman i-save ang cellphone, laptop at iba pang mga pwedeng pagkulan ng impormasyon. Tapos nung makita, walang na-recover, parang hindi nagka-interest yung pulis. Grabe naman. Uy mga pulis, pasintabi ko na, hindi nila lahat. Manood ka nga kayo ng pelikula dun sa mga international movie, buhay ng pulis, istorya ng pulis, trabaho ng isang investigation team, mga FBI o pulis. Makakakuha kayo ng aral doon, kahit na pelikula yon. Ganon dapat eh. Masinsinan sa paghanap ng ebidensya, mula sa site, mula pinanggalingan, lahat. Wala, yung pulis parang nag-recover lang, pasintabi na ng isang bagay na nahulog lang doon sa bangin. Tao yun. Opisyal yun dati. Maraming impormasyon. Maraming dapat ipaliwanag yun. Maraming alam yun. Makakatulong yun sa investigasyon. Pero hindi kayo nagka-interest sa mga bagay na dala-dala niya bago nangyari ang trahedya o kung ano man talaga nangyari. Yun po yun. Hindi naman tayo nagmamagaling pero SOP yan. Pag may crime, lahat ng mga pwedeng pagkunan ng ebidensya dun sa site ay isave nyo. Lahat yun, kinela, sapatos, relo, lahat ng personal. Di ba? Lahat ng anuman meron doon, dapat kontrol ng pulis yun, ng unang pulis na pupunta ron sa site. Alam ba nyo sa ang SOP dyan, pag may nangyaring ganyan, hindi basta pulis po ang siyang mag-aasikaso niyan. I-hold lang ng pulis yung area, kukordonin, walang makakalapit, tapos saka hihintayin yung SOCO o yung mga investigative na talagang pulis para sila mag-asikaso doon. Hindi yata nangyari. Tapos ngayon, meron pa silang ano ba tawag doon? Merong nag-dry run pa sila kung paano na-recover, paano posibleng nahulog. Wala na yun. Wala na yun. Pero bakit yung ginagawa pa? Iwan ko ba? Anyway, so ano kaya dapat gawin? Alam mo naman nila ang trabaho nila. Siguro paalala na lang. Dagdag na seminar, dagdag na orientation, dagdag na palaala,
sa lahat ng pulis. Nakakalimot. Pero alam ko maraming pulis alam ang trabaho. Meron lang talagang paminsan-minsan nakikita mo yung kanilang kahinaan at kapabayaan. Pero kung lagi naman nauulit yung ganyan, ay nakakahiya naman. Marami talagang dapat gawin sa ating mga otoridad. Parang pati yung mga investigador ay nagkukulang sa pamamaraan, pag-save ng mga importanteng magiging basihan sa malalim at anumang klaseng investigasyon. Investigasyon, bakit namatay? Investigasyon, bakit siya nasasangkot sa grafting korupsyon? Investigasyon sa marami siyang nalalaman, posibleng nalalaman dahil Undersecretary for Planning at matagal na opisyalis ng DPWH. Ganon po yun. Di ba? Anyway, hindi tayo. Natatawa lang ko talaga dahil pinagtatawanan din tayo sa international community. Nakamonitor po ang international community sa ating galawan. Kung ganyan kitang-kita ang mga butas, pagkakamali at kakulangan ng diskarte, again, nakakahiya ang law enforcement agency. Nakakahiya tayo mga Pilipino. Huwag kayong magagalit. Tanggapin nyo ito constructive criticism, wake up call na pagtalakay, dahil ako naman po yung nagmamalasakit din sa inyo. Pero hindi naman ho pwedeng paulit-ulit yung kakulangan at kapalpakan. Di ba? Dagdagan ninyo ang kaalaman at diskarte sa ganitong pag-solve ng mga kaso at ganitong mga usapin para hindi kayo masilip na hanapan ng mga bagay na hindi na dapat hinahanap. Pero again, yung pagsibak, pagtanggal doon sa chief ng pulis ng Tuba diyan sa Benguet, tama lang po yung hakbang ng liderato. Kasi kaya tinanggal, may nakita silang kapalpakan. Yun ang ebidensya. Yun ang dahilan kung bakit ko pinag-uusapan ito ngayon. Ganun pa man. Naku, kung anong lumalabas ngayon, may pagka-personal. Ano ba yun? May lumalabas ngayon mga balita na parang hindi yata maganda ang relasyon ng pamilya. Parang may away sa pamilya. Ganun ba yun? Ano ba yun? Wow. Kasi nga, isang araw nabanggit ko na bakit nga ba ito aakit ng Baguio City para mag-relax. Hindi kasama ang asawa at mga anak. Parang gusto niyang mag-relax sa Baguio City. Ang kasama, driver lang. Kasi ako naniniwala, until now, ulitin ko, yung sinabi ko na isang araw, sa ibang video natin, kung kasama ang kahit na sinong membro ng pamilya, ito si Cabral, baka hindi nangyari yan. Mapipigilan siya kung sinadya niya yan. Mapipigilan siya kung siya ay umupo at nandun sa tabi ng bangin kung ano bang gusto niyang gawin. Yung driver kasi wala naman ho yung kakayanang pigilin kung anong gagawin ng amo niya. Pag sinabi ng amo, umalis ka dyan, alis yun. Punta ka doon, iwan mo ako rin, alis yung driver. Driver lang yun eh. Pero kung asawa at anak niyong kasama, doon sa sinasabing nagpaalam pa para mag-relax sa Baguio, pwedeng hindi nangyari ang trahedyang yan. O hindi nangyari ang malagim na yan sa kailang pamilya. So yun lang ang aking observation. Kung totoo na merong away sa pamilya, paubayaran natin sa kanila yon. Minsan-minsan talaga may mga ganyang sitwasyon. Please like and share ang ating pinag-uusapan dito.